Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayo po ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, Ang loob sa lupa ay kapayapaan. pinupuri ka, Pinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, muktong anak ng Diyos, Cordero ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunod sa trono ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu. Sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang bayan ng Diyos ay maaaring maging liwanag tulad ng bukang liwayway sa pamamagitan ng pagtataguyod sa katarungan at pagtulong sa mga naaapi at mga humahapis.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikidan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng puon ang dalangin ninyo pag kayo'y tumawag. Ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Tugon. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Tugon. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan, siyang itataas. Tugon. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Pinaalalahanan tayo ni San Pablo na ang krus ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y, hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin,
paano pa mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At gaya ng nabanggit ko kaninang sa simula, ay atin pong inaalala ang mga taong biktima ng human trafficking. At nawa yung mga nagsasagawa nito na ang dahilan nila ay kahirapan, dahilan nila ay para kumita, para mabuhay, sana mas maliwanagan sila ng isip. Maraming paraan para mabuhay ng tama at naayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya minsan, kailangan simplihan lang ang buhay. Kasi habang tinataas natin yung lifestyle natin, umaangat din yung pangangailangan hanggang sa natututo tayong kumapit sa patalim o kumapit sa mga gawaing hindi kaaya-aya. Okay. Mabubuhay ka, magkakapera ka, mabibili mo ang lahat ng gusto mo, pero lagi tayong mayroong pananagutan, mayroong naagrabyado, mayroong mga pamilya ang nasisira dahil sa mga ganitong gawain. Mga illegal, tawagin natin, illegal na gawain. Kung kaya, ang paalala sa atin ni Jesus, muli nating pairalin o ipakita ang silbi natin sa mundong ito. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, may silbi ka. Unless, sa edad natin ito, hindi pa rin natin nakikita yung silbi natin sa mundong ito. Ano nga ba yung silbi natin? Maging pabigat? Sa tingin ko, hindi eh. Nagiging pabigat kasi nga hindi natin ginagamit o hindi natin ipinapakita o inilalabas yung dahilan kung bakit tayo nasa mundong ito. Basta malinaw sa akin, hindi tayo ipinanganak sa mundong ito para maging problema o magdulot ng problema. Kaya sabi ni Kristo, kayo'y mga asin sa sanlibutan at kayo'y ilaw ng sanlibutan. Magsilbi kang asin, magsilbi kang liwanag sa sanlibutan. Yun yung pinaka-purpose natin. Hindi lang tayo basta nagsisimba lang, nakaupo lang dyan, padagdag lang tayo dyan sa upuan na yan, pampasikip ka lang dyan sa upuan na yan, pasaway ka lang sa upuan na yan, tatahimik ka lang sa upuan na yan. Hindi lang ganun. Kaya sa tuwing, di ba, pagkatapos ng misa, laging ipinapaalala, meron tayong mission, humayo kayo. Kailangan lang talaga natin maging mulat o mamulat sa misyon na dapat nating gawin. Iba-iba na po kasi yung sa buong buhay mo, hingi ka na lang ng hingi. Try mo din magbigay. Subukan mo din. Magkaiba kasi yung pakiramdam ng binibigyan kaysa sa nagbibigay. Magkaiba yung mararanasan mo. Of course, pag binigyan ka, wow, salamat. Maraming salamat. Pero kapag ikaw ang nagbigay, wow, ang sarap sa pakiramdam.
Mayroong purpose. Hindi pa huli ang lahat. Kahit matanda na, pwede pang humabol. May purpose tayo. Ano ba ang sabi sa unang pagbasa? Yung walang pagkain, bigyan mo. Yung walang damit, bigyan mo. Sabihin niya, wala po ako eh. Ay, ang dami nyo ng damit na hindi nyo ginagamit. Yung mga panahon ng kabataan nyo pa, yung sexy pa kayo, sige, subukan nyo suotin ngayon yan. Kaya nung silbi nun, wala. Minsan, by force, nasusunog lang lahat. Di ba? Naranasan niyo ba masunugan? Yun talagang gusto niyo, ayaw niyo ibigay, ayaw niyo pakawalan, ayaw niyo Pwede sanang mas marami pa ang nakinabang niyan, pero hindi eh. Kahit yung mga lumang baso, nandyan pa. Mga basong ibinigay nung kasal ninyo, nandyan pa. Di nyo naman ginagamit. Wala lang, trip lang. Meron lang pang decoration. Pero lahat ng bagay na binigay ng Diyos sa atin, may dahilan yan. Para mas mailabas natin yung kung sino tayo at ano tayo dapat. Sabihin nyo nga po, asin. Sinong nagluluto sa inyo dito? Yung iba mayayaman, may tagapagluto. Pero sa araw-araw, hindi tayo mabubuhay ng walang asin. Lahat ng pagkain natin, maliban na lang talaga kung wala ka ng panlasa. Pero halos lahat ginagamitan ng asin. Pag walang asin, walang silbi yung pagkain. Itatapon lang yan. Ito, pag nakikita natin dito, wow, may liwanag. At tayo din, sabi, mga ilaw ng sanlibutan. Pag sinabing asin, pampalasa, pang-preserve ng pagkain, para manatiling fresh. No? Di ba, pag nanguhuli yung mga mangingisda sa tagal nila sa laot, anong ginagamit? Asin. Ilaw. Hindi ko alam na baka mamaya asin ka, ikaw naman maging ilaw. Pero ang maganda po dito, saktuhan mo lang. Ano ba pag sinabing sakto? Tamang timpla lang. Kasi pag hindi mo ginamit, no, kaya nga ikaw ay asin, pag hindi mo ginamit, o kaya kinulangan, kaya sabi ko, hindi ka nagsisimba lang. Hindi ka dito lang. Kailangan mong magbigay ng lasa. Kaya kailangan mo makihalubilo. Kasi doon lalabas yung lasa mo. Kung, halimbawa po, no, nasa circle of friends, nasa isang palayok, pag hindi mo ginamit ng tama ang iyong pagiging asin, wala yung purpose. Nakuha ba? Meron din naman, ang ilaw. Pero sabi ko, saktuhan lang natin. Pag kulang, walang sigla. Pag sumobra, wala din. Anumang kulang, anumang sobra, nakakasama. Yung paano ba pagiging ilaw? Ang sabi kasi pag ilaw, siyempre pag madilim, kailangan mo ng liwanag. Pag madilim, magkakabungguan. Pag madilim, maliligaw din. Pero 'di ba? Pag sobrang liwanag, wala ka rin makikita. Pag sinabi kasing nasobran sa liwanag, yung feeling mo, ikaw yung tama, feeling mo, ikaw yung nakakaalam ng lahat, kaya bawat kilos, hindi, ganito dapat, hindi, ganito dapat, ito yan, ako nakakaalam yan.
Ay, masama yan. Ay, hindi. Susunugin kayo sa impyerno. Too much light. Kasi kailangan lang magsilbing liwanag para makita ng tao yung kung ano yung tamang daan, tamang direksyon. Hindi kikokontrolin kasi pag sobrang liwanag, nagmamarunong na ang tawag doon. Lalong naliligaw yung mga taong dapat nating ginaguide. Ano? Okay pa tayo? Pero sana po, no? Gaya ng nabanggit ko sa umpisa, meron tayong mga silbi. Huwag nating piliin maging walang silbi sa mundong ito. Bago pa man pumikit ang ating mga mata, bago pa man magpantay ang ating mga paa, magawa natin nawa at maibigay ang silbi natin sa mundong ito. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon, tinatawag tayo ng Panginoon upang maging asin at liwanag ng mundo. Hingin natin ang biyaya sa Diyos tungo sa pagtatatag ng Kanyang paghahari. Ang ating itutugon, Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa simbahan, maging liwanag dawa sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko habang kanilang sinasalamin ang iyong liwanag sa kanilang pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, magsilbing liwanag dawa ang kanilang paglilingkod sa bayan para sa lahat ng mga mamamayan. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa aming mga kapatid na biktima ng human trafficking, tulungan mo kaming gumawa ng mga konkretong hakbang upang labanan ang sistema at mga gawaing sanhi upang maipangyari itong pang-aalipin sa kapwa-tao. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, salubungin mo muli silang umaasang humimlay sa iyong walang hanggang liwanag. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang hilig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihandog sa iyo.
kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagbubuhos ng tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na aming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sapag kahit inuming pagkakaisa ang binibigay, kami niloob mong makapakinabang, kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.